So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, no, ito na po yung pinakamakapal na mukha no, na gagawin po ni Alan Peter at ni Marcoleta. So, malinaw mga kababayan no, na mukhang totoo po ata. Di ba, naalala nyo, nung nakarang araw, di ba, meron tayong pinakitang dokumento na plano nga po ni Alan Peter Cayetano para paguluhin yung impeachment trial nga po ni Sara Duterte. At isa nga po ito. So, tingnan nyo ito So, sabi dito ni Alan Peter Cayetano, no? Okay. Alan Peter. Senate to create Blue Ribbon Subcommittee on Flood Control Projects. Oo. So, Senate President Alan Peter Cayetano announced on Friday, kanina lang, no, the creation of the Blue Ribbon Subcommittee that will continue the upper chamber's investigation on the anomalous flood control projects. Okay, mga kababayan, alam naman po natin na meron na pong Blue Ribbon Committee. 'Di ba? Meron ng Blue Ribbon Committee, 'di ba? Yung yung chairwoman nun, si Pia Cayetano. Tapos yung dalawang vice chairman nun, si Marcoleta at saka si Jinggoy. Okay. So tandaan natin no? Meron ng Blue Ribbon Committee. Ngayon, ang plano po ni Alan Peter Cayetano, bubuo ng isa pang committee, subcommittee, pero Blue Ribbon din po yun. Na nakafocus sa flood control. Okay. Sige. Visit to, kung akala natin hindi to big deal po ito. O pag-usapan natin, kasi sabi dito, no? Continue natin, Okay, embattled Senate President Alan Peter Cayetano announced on Friday the creation of the Blue Ribbon Subcommittee that will continue the upper chamber's investigation on the anomalous flood control projects, no? So, Rodante Marcoleta, one of the vice chairman assigned by the new majority bloc, will preside as Blue Ribbon Subcommittee. Okay. So, ngayon, mga kababayan, alam na po natin gagawin dito ni Marcoleta. No, kung ano po yung ginawa ni Marcoleta, no, siya po yung Blue Ribbon Chairman dati, nung unang pagkakataon, ipagpapatuloy niya lang din po yan ngayon. Tingnan nyo Ang tanong dito, bakit Blue Ribbon Subcommittee? Tingnan nyo, bakit ganon? Bakit subcommittee? Bakit hindi na lang sa Blue Ribbon mismo? Para lang din naman investigasyon yan. Kasi ako naniniwala ako, mga kababayan, no, na pambababoy lang po kasi gagawin ni Marcoleta dyan. Ililigtas yung mga senador na kaalyado nila, and then ang gagawing scapegoat nila, si Martin Romualdez, papunta kay Presidente Bongbong Marcos. Ayun Paano ko nasabi? Tingnan nyo, si Gutesa at saka 18 Marines. Lalabas po yan ulit, mga kababayan. Pagkakaroon po ngayon ng Blue Ribbon Subcommittee hearing, iimbestigahan ulit, no, sabi nga nila, pero iimbitahan na naman si Gutesa, malamang kung pupunta, at saka yung 18 Marines. Yung 18 Marines, init na yan. Willing daw lumabas si Gutesa. Di maganda, di lumabas siya. Ngayon, mga kababayan, ito yung sinasabi natin. Bakit nga subcommittee? Alam naman po natin na si Gutesa sinungaling. No? Alam din po natin na 18 Marines sinungaling. Ako naniniwala po ako na hindi kaya ng konsensya ni Pia Cayetano kasi babae, di ba? Medyo may konsensya yan kumpara kay Marcoleta. Si Marcoleta wala konsensya yan So, ako naniniwala ako na hindi kaya ni Pia Cayetano na gawin po yung ganyang klaseng mga bagay na iligtas yung mga ibang senador na alam naman niyang sangkot sa flood control at gagamitin si Gutesa at saka 18 Marines. No, kaya ang nangyari dito, no, parang malaban nag-uusap yan, no, mga ate, di ba? Mas matanda si Pia, di ba? Ate, kaya mo bang imbestigahan yung Blue Ribbon? Lalabas si Gutesa at saka si 18 Marines. Hindi ko kaya. Subcommittee tayo. Si Marcoleta hahawak. Di ba? Pero mga kababayan,
Kung gagawin po yan ni Marcoleta, mas lalo po siyang mababaw sa plunder case. Alam niyo kung bakit? Tandaan po natin na si 18 Marines at saka Gutesa, bit-bit po ni Mike Defensor yan. Di ba? Tandaan po natin no, na isa po sa mga plunder case nga po ni Marcoleta, binigyan po siya ng pera ni Mike Defensor. Di ba? So isipin ngayon natin dito, kaya ka pala binigyan ng pera ni Mike Defensor para paniwalaan at bigyan nga po ng ng pagkakataon na makapagsalita at mapagsinungaling yung mga bit-bit ni Mike Defensor na peking testigo. Pero by the way, mga kababayan, no, malinaw naman po yung intensyon. Tulad ng ginawa nila dati, na ililigtas po ng subcommittee na to itong mga kaalyado nilang mga senador at ang ituturo dito, si Martin Romualdez. Pero ang malupit dito yung testimony ng 18 Marines. Kasi po yung testimony ng 18 Marines, nagpadala din daw po sila ng pera kay PBBM sa Ilocos Norte. Diba? So, nga, Miss Montreal pakapalan na nga ng mukha yan Ginagawa na nga nila Pakapalan na nga ng mukha yung plano nila na yan So, meron siya nung puta kapal ng mukha talaga, may video pa. Nag-video pa siya ba? Tinan nyo ito sa video niya. Is the corruption issues katulad ng flood control. So, we finished a caucus over lunch and we agreed, subject to some minor discussion pa among our chairpersons and the paperwork, that a subcommittee will be formed sa flood control and Senator Marcoleta will issue the notices on Monday para ituloy na sa Thursday yung flood control scam hearings. It will be in... Puta, no? Sulit na sulit sila kay Marcoleta, no? Asong-aso talaga. Very good dog. Marcoleta. Rodante. Aw. Sulit na sulit sila kay Marcoleta, no? Puta, asong-aso talaga. Puta, na. Ayaw ko ba? Partial, and we want the whole truth and not only some truth or some true, some not true to come out. Ano ba? Kung makikita nyo, may conflict na kagad. Sabi ng ombudsman, meron mastermind. Sabi ni Senator Lacson, walang mastermind. Sabi ni Senator Lacson, ito yung mga dapat hindi imbitahin. Sabi naman ni Senator Marcoleta, ito dapat imbitahin. So I'm inviting the whole public, bantayan nyo Senado, in the same manner that we are on trial when we have the impeachment. We also have to hold everyone accountable pagdating dito sa flood control. Bolero talaga tong gagon to, no? Galing mang bola, no? Di ba? Kayo ba naniniwala ba kayo dito sa sinasabi ni Cayetano na ang kanilang advokasya dito kaya nila ginagawa to para malaman daw yung katotohanan? Alam niyo, pag si Marcoleta po yung mag-iimbestiga, hindi po katotohanan yan. Propaganda po yan. Tinan yung ginawa niya sa ABS-CBN. Galing ni Marcoleta doon, di ba? Kasi nga, propaganda. So ngayon, mga babayan, no, alam naman po natin, no, nakita na po natin kung anong klaseng chairman itong si Marcoleta nung siya po yung Blue Ribbon chairman natin. No, na yung focus po talaga ng investigasyon papunta sa mga kay Martin. Kay Martin na papunta. Maniniwala na sana ako kung mayroong mga ibang mga congressman na nakasabwat Yun nga na, si Martin lang daw tsaka si Saldi ko. Tapos absuelto daw sila Cheese, sila Jinggoy, sila Joel Villanueva, absuelto daw. Puta. Ako no, kapag ginawa to ni Marcoleta, putang ina niya talaga no, sobrang kakapalan na ng mukha yan. Kasi isa po itong sampal sa executive branch natin. Kasi in the first place mga kababayan no, tandaan natin. Si Jinggoy may arrest warrant na po. Si Joel
Next week na po yan. Baka restuin na rin po next week yan or next 2 weeks. Alam naman po natin, no, na bago po nangyari yan, dumaan pa sa proseso yan ng DOJ. Papunta Ombudsman, papunta Sandigan Bayan. Di ba? So ngayon, kung palalabasin ni Marcoleta na walang kasalanan to mga senador na to, puta para mo naman sinampal yung executive branch dito. Di ba? Oh. Kaya, well, tingnan natin kung anong mangyayari dito. Sa Blue Ribbon, ek-ek nga po nitong gagong Marcoleta na to, no? Well, kasi, alam nyo kasi, ako nga gusto ko nga na marinig nila ako na, na sinasabi ko sila ng mga di magandang salita eh. Yung mga senador na yan, gusto ko yun. Oo. Para man lang, no, para alam naman natin ng mga kapalang mga mukhaan ng mga yan, para kahit paano man lang, no, na makarinig naman lang sila ng hindi maganda, no, sa buhay nila. Pero by the way, no, tama nga yan, no, ayan po yung pinaka-target nila dyan, si PBBM. Kasi nga po, mga kababayan, ngayon may bagong drama ngayon si Marcoleta, may bagong drama ngayon si Cayetano. Ang drama ngayon ni Cayetano, mga kababayan, lahat daw po ng kaso na binabato sa mga senador, gawa-gawa lang daw po ng Malacanang. So, sino ba yung Malacanang? Si PBBM. Okay. So, pag-usapan ngayon natin yan, iwanan muna natin itong topic na to. No? Okay. So, dyan pa sa Team Replay, mga kababayan, ano masasabi nyo nga po dito, no? Sa subcommittee nga po na pinaplanong buuin, at actually bubuuin na nga nila to, no? Next week, no? Para nga pamistigahan yung mga manumalang flood control scandal para daw sa katotohanan. So, sino dyan yung mga na-expect ninyong imbitahan? Kasi ako, alam ko na. 18 Marines, Gutesa, at malamang kasama si Chavit. Si Chavit Singson na salita ng salita, wala namang ebidensya. Tumanda na lang po na walang pinakatandaan. Alam nyo, no? Bakit tumagal po bilang governor yan, si Chavit? Ano ba, wala bang kalaban sa Ilocos Sur? Animal yung gago na yan eh. Obvious naman na may ginagawang illegal yan. Binuboto pa rin. Ngayon na naman, alam nyo, di ba, na yan si Chavit Singson, kaya naman po talaga bumaliktad yan kay PBBM kasi meron siyang gustong ipasok sa PCSO na pamangkin. Sabi ni PBBM, teka lang, sobra ka na. Ang dami mo na pinasok, tapos ayun na naman. O doon siya nagalit. Baka napahiya sa pamangkin. Punta sa pamangkin, nahiya. Sa presidente, tsaka sa taong bayan, hindi. O, di ba? O, so yan. O nga, no, tama, no? Talaga nililinis talaga ni Cayetano, no? Yung mga kasama niya, no? Okay. Pero totoo yan. Ito Akala nyo, gawa-gawa ko lang yan. Dito na tayo. Sa main topic tayo.